Hi guys! Welcome back to our channel. Pasko na si Jermaine. Ang alagay? Sa damit mo. Son of a nutcracker. So, sino pa yung nutcracker? Ako? Ako daw. Ako boss daddy mo. Di rin niya alam. So, paano guys? Punta tayo ngayon sa cooking segment. Luluto tayo ng lasagna. So, ito guys, pwede nyo gamitin to sa iluto sa Noche Buena or sa Medianoche. Paano? Simulan na muna natin. Tutulong mo ba magluto? Hindi siguro. Manonood lang yan. Naabang. So, paano guys ito? Magdodrawing siya sige na. Magbisi-bisihan ka na rin. So, ito guys yung kailangan natin. Okay. Ito, kailangan natin ng cheese. Pwede kayong gumamit ng mozzarella, pero ako, mas gusto ko yung mixed cheese. Ano siya? Mozzarella tsaka cheddar cheese. Then, cream. Whipping cream. Butter. Flour. Milk. Then, sweet basil marinara. Pwede rin kayo maghanap ng plain marinara lang kasi ito kahit pa paano mayroon na itong may mga herbs na kasama na siya. Pero kung wala, pwede kayong gumamit ng tomato sauce. Tapos lalagyan naman yun ng herbs after. So, pwede na tomato sauce kung wala kayong makitang marinara. Then, ground beef. Siyempre, kailangan natin ng parsley, basil. Then, kailangan natin ng red pepper, green pepper, carrots, onion, garlic, tsaka itong pasta. Itong lasagna pasta, guys, sinano ko na to. Niluto ko na ahead of time para mas madali na natin pakita mamaya pag i-assemble. And then, syempre, kailangan ko ng beef cubes. So, paano? Start na natin yung pagluluto. So, yan guys. Start muna natin lutuin yung bechamel. Yun yung cream sauce na ilalagay ko sa gitna ng lasagna. Usually, iba gumagamit ng ricotta cheese or cottage cheese. So, nasa sa inyo kung ano yung option nyo. Sa akin kasi bechamel ang ginagamit ko na pang white sauce ko sa gitna. Papakita ko sa inyo paano siya gawin. So, unahin muna natin tong gawin. So, yung bechamel guys, kailangan nyo ng butter. May melt nyo lang yung butter. Ayan. Medyo mahirap makita sa camera pag pasensya na. Pakihawakan nga yung camera please para makita nila. Papahawakan muna natin kay Jermaine. Ingat ha. Baka yan. Kita nyo guys. Na-melt na yung butter. Ilagay natin yung flour. Dahan-dahan lang. Tapos continuous lang yung pag-mix niya. Yan. Kita nyo? Medyo malapot na kagad. Pero wag nyo hahayaang mag-brown yung flour. Kasi brown sauce ang magagawa nyo. Kailangan natin is white sauce. Ayan. Mix lang. Mabuti. Nangangalay ka na anak. Kaya mo yan. Ayan guys. Kita nyo? Nag-ano na siya. Nag-tick na siya unti-unti. Ngayon dagdag na natin yung milk. Dahan-dahan din. While mixing. Then, lagay natin yung
cream. Tapos, i-simmer nyo lang siya hanggang sa mag-thick. Tapos, lagyan natin ng konting, kung gusto nyo chicken broth ang ilagay nyo. Or chicken cubes. Pero ako gagamitin ko, total meat sauce naman na gagawin natin is beef. So, ito na lang din gagamitin ko. Beef cubes. Kasi yan nyo lang siya mag-ano guys. Mag-thick. So, ito nga pala guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo na naglalagay din ako ng parmesan sa white sauce ko. Added ng ano yan, mas malasa, more flavor. Para mas cheesy siya pati. Kita nyo, nagtitik na siya. So, ganyang consistency ang hinahanap natin. Para pag nilagay nyo siya sa ano, hindi siya masyadong watery. Pag nilagay nyo siya sa middle ng lasagna. Ito, saktong-sakto. Hindi siya thick siya, pero still meron pa rin konting pagkarani. Then, ngayon, isi-set aside na natin to. Then, mag-start na tayo ng paggawa ng meat sauce. So, ayan guys ha, dapat ganyan. So, ito na guys, nahit na natin yung pan. Saute natin yung garlic. Then, lagay na natin yung onion. Ang lasagna nga pala guys, iba-iba ng version yan. Depende sa kung ano yung gusto nyo. May gumagawa ng instead na ground pork, beef ang gamit nila. Mas prepare nila ang pork o kaya chicken. Which is wala namang problema. Pero ngayon kung hindi kayo allowed kumain ng meat, vegetarian kayo or hindi bawal sa inyo ang kumain ng meat, pwede nyo naman siyang gawing vegetable lasagna. Tapos, tanggalin nyo lang, skip nyo lang yung paggamit ng meat. Then, sometimes, yung mga bawal naman ng pasta, mga gluten, may mga gluten or celiac, instead na gamitin nyo is lasagna pasta, pwede nyo gamitin yung zucchini or yung eggplant. Slice nyo lang siya ng manipes. I-grill nyo lang ng konti, tapos yung gamitin nyo instead na pasta. So, ngayon, saute na natin yung beef. Kasama na. Ano guys, nagisa na natin yung ground beef. Lagyan na natin yung carrots at saka bell peppers. So yan, then add na rin natin yung beef cubes. So guys, tayo mga Pilipino, gusto natin is medyo manamis-namis yung ano natin, di ba? Lasagna natin. So ang gusto nyo is bukod sa marinara sauce or tomato sauce, dagdagan nyo siya ng tomato ketchup, or banana ketchup, na tomato ketchup, banana ketchup, para medyo may konti siyang tamis. So yan, lagay na natin yung basil. Then, parsley.
Pero guys, kung hindi kayo mahilig sa mga herbs na ganyan, pwede nyo mawag lagyan. Pero ako, mas gusto kasi meron yan para mas medyo may ano siya, may pagka-authentic ba ang lasa. Pero you could skip it. Walang problema kahit na hindi nyo lagyan siya ng ano. Depende sa panlasa nyo. Pero sa akin, I prefer na maraming ano talaga eh. Maraming basil. So, ayan lang natin hanggang maluto yung mga gulay before natin i-add yung marinara sauce. Then, lagay na natin ang tomato sauce. Lagyan ko na ng konti yung tubig. Sayang. So, yan guys. Almost. Malapit na tayo mag-assemble. Malapit na itong maluto. Simmer pa natin siya ng konti para mas mag-incorporate yung lasa ng meat doon sa marinara sauce natin. So, ito na guys. Malapit na. So, maglalagay ako ng konting banana ketchup para medyo may konting tamis. And then, salt. Pepper. Mix lang. Pagka-simmer nito, try nyo na. Try ko pala. Try nyo muna kapag gumagawa kayo before nyo patayin yung pinaka-apoy or yung heat ng kalan. Kasi once na nag-start na kayo naglalagay na kayo, tsaka nyo natikman, matabang, sayang ang oras. So, try nyo muna. So, konting salt, pepper pa. Yan. So, pwede tayo mag-start ng pagle-layer ng lasagna. So, simmer ko lang ito ng konti pa and then i-assemble na natin. So, ito na guys. Mag-assemble na tayo. So, sa bottom, naglagay muna kayo ng meat sauce. Para yung layer ng pasta nyo hindi siya masunog sa ilalim. Mas masarap kasi mayroong konti pati sa ilalim. Then, ito, medyo sobra siya sa pan, pero okay lang. Sa baking pan natin. Tupi-tupiin na lang. So, yan. So, yan, lagyan natin yung first layer ng pasta. Lagay nyo ulit yung meat sauce. This time, mas medyo damihan nyo kaysa yung nasa pinakailalim. Medyo matrabaho lang talaga to guys kasi syempre gagawa ka ng bechamel, gagawa ka ng meat sauce, luto ka ng pasta. Pero guys, kung wala kayong time na gumawa pa ng bechamel, pwede naman kayo gumamit ng ricotta or cottage cheese. Yung iba nga cream cheese pa ginagamit eh.
Then, lagay ulit layer ng pasta. Medyo nanikip na yung pasta kasi mas maaga ko siyang niluto. Tsaka ito guys, kapag naparami gawa nyo, pwede nyo siya i-freezer. Magandang pambaon dito ng mga bata sa school. Para anytime na kailangan, itoto nyo lang tapos bake ulit. Solve na, pwede na ibaon ng mga bata. Okay. Minsan kasi ang hirap din mag-isip ng baon nila eh. So, kailangan talaga isip ka ng mga pwede mong lutuin kahit na medyo matrabaho. Ito pang snack nila to bukas. Tapos another layer. Medyo tutupi ko na yung dulo kasi sobra eh. Malapit na akong umabot sa taas. Mami ata si Jonas pag uwi galing school kasama yung girlfriend. Kakain sila nito. So guys, ito na yung pangatlong layer ng pasta. Lalagay na natin yung white sauce na ginawa ko kanina. Nag-tick na siya kasi medyo lumamig na. Na magiging pinaka-pang-balance nyo ng asim. Tsaka para hindi kayo masuya sa karne kasi diba meat sauce parang sobrang spread nyo lang. Then, sa falling layer. Nasa inyo guys kung gaano kapal ang gusto nyo. Kung ilang layer ang gagawin nyo. Pero sa akin, gusto ko aapaw to eh. Hindi man apaw, actually level lang siya. So 4 layer ang nagawa ko. Pasensya na kayo guys, nahaharang ng kawali yung ginagawa ko. Yan. Tapos, lagyan natin ng cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Pero kung magka-count kayo ng calorie, then iwas-iwas. Then, parmesan. So, yan guys. Ito na siya. Wow! Lalagay ko na siya ngayon sa oven and then papakita ko sa inyo after siya maluto. So, hi guys. Shoutout ko lang pala yung mga friend natin sa community. Si Jen and husband niya na si Mike and baby El Corsino. Josefina Hiloman and husband Danny and San Sebastian. Janeski Martinez. Techi Mom in the Kitchen. Hello sa inyo dyan.
Tsaka ito na nga pala yun na natin, yung lasagna. Natapos ko na siyang i-bake. Siguro binake siya almost 30-35 minutes. Kasi luto naman na yung pasta niya. So parang i-bake lang para mag-set siya. So ito na ang ating lasagna. So ayan guys. Nasa inyo na kung gusto nyo ng medyo mas toasted yung cheese. Pero ako gusto ko ganyan yung melted lang siya. So, ayan guys. Paano nga pala? Paalam na. So, thank you for watching. Please like and subscribe. Gabi na rin eh. So, naantay ko na lang si Habi na umuwi. Mga 11 o'clock. It's almost 9 o'clock na rin kasi. So, okay guys. Thank you. Bye.